statistics. Mukhang talagang palaban ang ating press officer, mga kababayan, na si Attorney Claire Castro. Akalain nyo, mga kababayan, favorite na favorite dito si Mayor Baste Duterte. Akalain mo naman kasi itong si Mayor Baste Duterte, bumanat na naman. Nasa palpal tuloy siya ni Attorney Claire Castro. Sabi kasi ni Baste Duterte, mga kababayan, the crime rate during the Duterte administration was higher compared to the present. Palace press officer Claire Castro said in response to a claim of Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Mga kababayan, ito kasi yung sabi ni Baste. Baste said the Marcos administration does not threaten criminals. Hindi raw natatakot yung kriminal kaya Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon, and is in fact very lenient toward them. Uy, lenient. Ano ba yung lenient? Mga kababayan, tingnan nga natin kung ano yung lenient. Lenient. Ibig sabihin, tinotolerate daw ng Malacanang ang krimen. Biruin nyo, mga kababayan, administrasyon, tinotolerate daw yung krimen. Bopuls. Sabi ni lenient talaga ang wala kang narinig ang presidente na i-threatening criminals. Wala talaga. Oo, bugok. Wala ka talaga maririnig sa ating Pangulo because, mga kababayan, hindi niya hilig yung kagaya ng tatay nyo, putang nang yan. Pag patayin nyo. Bigyan nyo ng barel pag hindi lumaban. Sagot ko kayo. Pero pag nakulong, mga kababayan, mga ka-GP, ang sasabihin, guilt is personal. Bakit nyo ako idadamay dyan? Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos, tahimik na kumikilos. Gumagawa. Base na nga sa statistics. Diba? Numbers don't lie. Binasa. Nagbigay itong mga Duterte ng kanilang report. At yan ay nakatala. Hindi naman mababago yan. Napakataas po pala ng bilang ng krimen sa panahon nila compare kay Pangulong Bongbong Marcos. So sino ngayon ang much effective? Is it the previous government or previous administration or is it the present? Diba? Ano pang sabi rito? It's really lenient. You don't hear the president threatening criminals, not at all. Yabang. In response, the palace said that data would show the crime rate was actually higher during the term of President Rodrigo Duterte. Sabi ni Attorney Claire, ang tanong natin, saan ba niya nakuha ang mga data? Yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen, sinabi na po natin ito, panahon po ni Digong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Iyan po ay base sa statistics. Nanguhula lang itong si Baste Duterte. Mayor ka pero wala kang alam. Kulang na lang sabihin ni Claire, hoy, asikasuhin mo muna yung Davao. Napakaraming nahuhuling kriminal. Ha? Sabi mo dito, our question is, where did he get this data? In English lang pala. Ito pa, sabi rito, siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tingnan nyo po muna at araling mabuti. Makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Parang sinampal na mukha. Hoy, mayor ka, di ba? Makipag-usap ka nga sa mga abogado, makipag-usap ka sa mga pulis. At tingnan mo nga yung statistic ng crime rate during your father and during this administration. Kung sino ang mas mataas, anong lenient ka dyan? My God, I hate drugs. Actually,
Randy Reyes, ang sinasabi nila dito, may napanood kasi ako na isang DDS. Oy, GP, nanonood ka ng DDS. Tinitingnan ko lang kung may matalino sa kanila. Ang pinalalabas kasi nila, binibilang nyo kasi, sabi nila, ang binibilang nyo kasi kaya mataas ang crime rate, binibilang nyo yung mga namatay nung, nung panahon ni Digong. Mga kriminal naman yun. Ang tanong ko, bakit? Paano nyo ba ini-evaluate yung mga kriminal? Paano nyo ini-evaluate yung mga drug pusher? Yung mga addict? Paano nyo ini-evaluate? Di ba lahat yan, mga kababayan, kahit mistaken identity, inilalagay nyo doon sa addict? Kahit na yan ay collateral damage, lalagay nyo ng placard, addict ako, huwag tularan. Di ba? Yan ang gawain, mga kababayan, para iliko yung tunay na problema at statistics. Kasi ganyan ang ginagawa nila nung panahon na yan, para para hindi yung krimen na nangyayari. Halimbawa, may patayan, sinugod, yung pamilya, inubos, minarder, mga kababayan, or may nirape. Sabihin na lang natin may tao dyan, pinagtripan, pinatay. Lahat yan, ilalagay nila, palalabasin nila na ito, mga kababayan, ay dahil po sa droga. Sasabihin nila doon, ito ay legitimate na operation ng mga pulis. Diba? Yan ang style. Para lumabas na konti lang ang krimen. Ang problema, mga ka-G-Fanatics, hindi ata panatiko ni Digonyo yung kanyang ibang mga pulis. Nag-record. Inilagay yung tunay na record. Kasi nagbigay ng data na yan yung tunay na record ng panahon ni Duterte. Napakataas ng krimen, mga kababayan. Yung mga pinalalabas nila na legitimate operation, yan naman pala, mga kababayan, ay hindi. 'Di ba? Para lang sabihin, tahimik sa panahon ni Digong. Sabi, the Philippine National Police recently reported that the overall crime rate declined 26.76% in the first 6 weeks of the year. The PNP recorded 3,528 cases of focus or common crimes from January to February 14, marking 26.76% decrease compared to the 4,817 cases in the same period last year. So, bumababa. Ito, comparison pa lang ito ng kay PBBM lang, hindi pa kinu-compare yung kay Digong. Basta, pahiya ka rito. Di ba? So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi natin sinasabi na, ang gusto pa natin bumaba. Di ba? Ang gusto pa natin bumaba Kaya lang masyado tayong minamaliit ng mga kala mo, magagaling masyado, puro pangako lang naman, wala naman nagawa. Sila, pag hinamon mo, wala rin naman yagba. Sabi, drug-free daw ang Davao, bakit daming positive sa mga empleyado mo? Baste. Baka, sino kaya ang supplier? Ang tanong, di ba? A comparison of crime rates between the two administrations was also made by Justice Secretary Boying Rimulya last year. Rimulya said in October that index crime from July 1, 2022, ito yung content natin noong nakaraan. Sino, mga kababayan, yung nabasag ni Congressman Ace Barbers din. Dahil ito, yung crime index, pinagmamalaki ni Isko Moreno na lumaki daw, nagbalikan daw ang krimen, lalong-lalo na dyan sa Road 10. Diba? Mas malaki daw ngayon kumpara nung panahon nila. Wow! Kaya basag na basag siya kay Ace Barber. Sabi ni Ace, sabi rin ni Rimulya, July 1, 2022, July 28, 2024, drop to 83,000
59 from 217,830 during the same period in the first 2 years of Duterte's term from 2016 to 2018. Mga kababayan, ang laki ng ibinaba. 'Di ba? Oh. From 217 to 830,000 to 83,059. Oh, ngayon Basti, pwede ba nating sabihin na mas malaki pa rin ang crime rate, crime index sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos kung wala tayong maipakitang data? Alam niyo yung nakikita ko dyan na ipinalalabas sa social media, parang feeling ko mga kababayan correct me if I'm wrong, sana parehas tayo. Pero yung my guess is good as yours, di ba? Feeling ko kasi, yung mga nangyayari ngayon sa social media, yung nakikita nating mga krimen, is actually parang, ito po ay sinasadya. Sinasadya na magkaroon ng krimen, makukuhanan ng video, ipapakalat sa social media. Parang ganun yung nakikita ko eh. Just to ipakita na mas malaki at mas magulo ngayon kaysa dati. 'Di ba? Kapansin-pansin lang. Ang dami mga kababayan na naglalabasan ng mga video ngayon ng mga patayan, barilan, at kung ano-ano pa. So kung titingnan natin maigi sa records tapos doon, parang ito sinasadya eh. Ano pa to, estratehiya para maniwala pa ang taong bayan sa inyo? My God, I hate. Diba Ma'am Gina 31 con Banwa? Ah. Okay, ito naman pag-usapan natin mga ka-GP.